Bati raw agad. Yes, Boss Ben. Nakatune in na kami. Pakibati naman birthday ni Arvin Kislot Balderas. Okay. Arvin Kislot Balderas. Happy birthday. Happy birthday! Okay, from June Perea. Good morning ho sa inyo lahat. Pag-uusapan na ho natin itong alam niyo mga bossing, pinaka gusto ko hong pag-uusapan agad, ano ho yung mga inaasahan ho natin na gagawin ho ni President Digong, incoming president. Ito ho yung sinasabi niya, ito'y talagang specialty ho ni Digong, solve crime. And then yung problema ho sa transportasyon. Nakakabwisit ho na hindi ho magawa ho ng mga kulay dilaw. Kaya nga sila ibinasura, kaya gawa nga ho sa sobrang kapabayaan, sa sobrang kakapalan, sa sobrang alang pakialam. Kung kaya't, ayan, ginantihan sila. So, eto hong problema natin, transportasyon, mass transport. Naniniwala ho si Digong kahit na ho ako. Naniniwala ho kahit sino. Pag pinaganda ho natin yung ating mass transport. Yung bang sasabihin na ho natin, pag rush hours, yung interval ho ng train, from every 5 minutes, and then every 10 minutes, every 15 minutes, and 30 minutes. Sunod, yun ho, ibig sabihin, mas maraming bagon na hindi ho nasisira. Kaya itong putok sa buhong nagmamanage ng MRT, parang nagpapalakas, nagpapa-ek ho kay Digong na pagbubutihin nila. Sa panahon ninyo, yan sa liberal ba kayo? Hindi ba kayo masaya dyan? Sabagay, iba talaga pag medyo sukdulan ho na sinasabing pagiging korap. Kung kaya't, ayan, nagkakawindang-windang. Ngayon, nangangako huto kung sino man tong, nabasa ko huto noon na parang lumalapit ho sila kay Digong na parang sila, lahat kami, gusto namin makipagtulungan. Ganon ho kayo lahat mga putok sa buho kayo. Galit ba ako? Hindi! Binabalikan lang ho natin. Ito ang point. Uunahin daw ho ni President Digong incoming na iyan ho isa-solve, yung specialty niya talaga ay krimen. Kahit naman ako mga bossing, gusto ko ma-solve yung crime. Importante ho yan na talagang panatagan loob natin. Naglalakad ho tayo. Hindi ho yung Sus Mariosep. Pero wala ho talagang ibang nakakabwisit. Kayo nagtatrabaho pagkatapos ay aasa ka dyan sa MRT, LRT. Pagkatapos yung yan, para kayong mga malasardinas. So, uunahin ho yan. Uunahin ho yung railway system. Naturalmente, pag inuna yung railway system niyan, kasi mas maraming makakasakay dyan, mas mabilis kung hindi yan nag-aberya, dire-diretso ho tayo. You get it? So, ito ho yung hamon. Paano ho, ito ho'y ma-maintain na yung sinasabing kalidad na serbisyo, hindi pupugak-pugak, hindi nasisira. Sira ulo ho yung mga dati ho mga, anong tawag ho natin dyan? Mga sira ulo ho talaga. Bakit sira ulo? Kapag hindi ba naman matinong ulo mo niyan, dapat nakikita mo yung sakripisyo ng mga tao noon. Ang hirap po niyan talagang sus, Ginoo, parang malasardinas. Ngayon, ini-expect ko ng mga tao ng pagbabago at ang pagbabago, unay gusto nila matamas at makamtan sa pamamagitan nitong pagpasok ho ni Digong. Ayan, ay gusto ho natin marinig. Sige, antabayanan ho natin kasi yun ang uunahin daw, the first order of business. Yun hong mga bagon, yung MRT na ho yan, yung mga ito sabihin na LRT, yan ho, palawakin pa yan hanggang papuntang Clark, saan man patutungo yan, kahit saan, papuntang Batangas, way to go! Kaya importante, bago natin pag-usapan yung malalayo, tingnan muna natin dito sa malapitan kasi mas maraming tao rito nabubuisit. Natatandaan nyo nung araw, Sus Mariosep, malungkot yung mga tao. Galit! Hindi lang sila galit, malungkot. Alang katiyakan, hanggang kailan bang aming pagtitiis? Tapos na ngayon, so tapos na binalikan ho natin. Kaya yung sinasabi ho nilang sigaw na change is coming, parating na ho yan. So antabayanan lang ho na. Second talagang gusto natin makita, yun hong pagbaba ng bilang ho ng krimen. Siguro, para mabawasan ho yan, talaga magsasample ho tayo, makikita ho talaga na gusto marinig ng taong bayan na magbubulag tayo dyan kung sino man laban. Hanapin yung mga putok sa buhong kinakailangan. Wala ng panahon para magbago pa. Ang alam lingwahe niyan ay pumatay. Kinakailangan sa kanilang lingwahe, masampulan din sila. At masalita. Ang hirap husay pag nag-uusap kayo tapos isa matino, isa ay medyo desente. Isa naman, keso, alam mo naman, pa-cute-cute. Di ho dyan, pagkausap niyo ho mga kriminal, mga putok sa buhong yung mga halangang bitukan yan,
ay kinakailangan sa kanilang lingwahe, sasalitain din ng mga tagapangasiwa. At doon ho yung mga pagmangasiwa, mamumuno rin laban doon sa krimen. Na yun ang mga pag nag-uusap, pareho sila nagkakaintindihan. Kasi kung lingwahe ng isa, ang lingwahe mo magkaiba, abay para ka lang naglulukuhan dyan. Maniwala man ho kasi hindi, ganyan hong lingwahe ng kriminal. Ang mga kriminal kasi pag nakita lang seryoso, eto ho yung mga tagapagpatupad niyan, mga alagad ng batas na hindi ho, hindi ko korap. Una, ay, makikita ho nila, tutuhanan ho sila, medyo susunod makikiramdam ho yan. Iniisip nila, papalamig muna tayo. Pag nagpalamig sila, pag nakita nila, ay, medyo malabo to. Tuloy na lang tayo. Ay, mahirap to. Iwasan na lang natin. Ay, mahirap to. Sumunod na lang tayo. Hanggat sa matutulog na ang kanilang, sabihin na ho natin, matutulog na ang kanilang, ito'y pagnanasang gumawa ng krimen. So ngayon, patutulugin yan. Kasi bakit? Aantukin sila dahil mahirap ho umaksyon, mahirap ho kumilos. Ni ho ba? Ngayon, kinakailangan naman makita ang presensya ng mga alagad ng batas, nagsasample, kaliwat kanan, malalaman sa mga barangay kung sino mga potok sa buho, mga pusher dyan, mga dealers dyan. Kung sino yung mga nasa order of battle. Kasi, yun ho, malalagay ho sila sa sinasabing radar screen. Naniniwala ho ako sa info reference. Itong info reference, mga bossing, mga impormasyon ho to ng mga personalidad sa komunidad na kung sino at aktibidades ng mga krimen na kanilang espesyalidad. Get it? Meron ho tayo mga info reference nung panahon ni Gloria, panahon ho ni itong si Pinoy na paalis na ng Malacanang. Kaya lang, itong mga info reference ginagamit ho ng mga putok sa buhong tiwaling mga pulis para sa kanilang mga personal na pakay at interes. Yung info reference panggigipit at kinukuha ho nila yung mga taong kung meron silang info reference, ito ho yung mga sino, ano ang kanilang ginagawa, ano ang espesyalidad, anong krimen ang kanilang doon sila magaling. At ang mga pangalan ng mga personahe niyan, makikita mo ang problema. Sa halip na binavalidate yung sinasabi nating info reference, ginagamit para pagkakitaan, inaalagaan ginagawang asset at ginagawa ho nila mga putok sa buho. Mga striker nila, papatrabahuin nila ngayon sa kanila at sila na ngayon ang mangangasiwa ng kasamaan. Yan ho ang istorya na dapat malaman ni Digong na kung sino yung mga putok sa buho, mga alagad ng batas, pati yan tinitigo para umayos. Kaya ang panawagan ho ni Digong, o yung mga loko-loko dyan, ng mga law enforcers, mag-retiro na kayo. Maayos na kayo. Baka kasi manibago kayo. Eto pang gusto ko marinig. Sige, itapon sa Sulo, itapon sa Mindanao, yung mga putok sa buhong dito sa Maynila. Para nang sa ganun, hindi ka po pwede roon. Para tumino yan pag hindi nagkakalansingan ng mga bombolyos niyan. Ewan natin kung saan mga yakballs niyan naakit ng lalamunan nila. Natural, pag hindi mo kabisado yung lugar, by sino-sino ka. Siyempre, pag nandito ka sa Manila, kabisado mo, alaga mo kung sino mga putok sa buho, alakas ng loob mo. Pag nandoon ka sa Mindanao, sa Maguindanao, sige, tapon ka sa ARMM. Ay, magtatrabaho ka. Kasi alam mo bakit? You gotta be, either you killed or you kill or you be killed. How do you kill? Siguro hanapin mo kung sino mang masasamang tao kasi pumapatay yon at hindi naniniwala sa batas. Ipairal mong batas. Pag nanlaban, bahala ka na, kabisado mo na. The rules of engagement. Or kapag hindi mo ginawa yon, ikaw matitigok. Doon ka sa Mindanao. Kaya ito ho mga abusado. Alam niyo, marami ho kaming palabas sa aming Bitag channel, sa Bitag Official, na mga tiwaling pulis yung ginagamit yung info reference. Information reference sa komunidad na vina-validate ho, ini-evaluate, ito ho'y ina-analyze, ini-vina-validate. Kung yun ay mga positibo tapos pinag-aaralan, nilalagay ho sila sa sinasabing parang nilalamp as information gathered doon sa sinasabi ho nating street intel or hindi lang man ho sa street intel ang tawag ho dyan eh. May tawag din ho dyan eh. Street intelligence or street, ito may tawag pa dyan eh, nag-slip out of my mind sa sobrang bilis ng aking mga sinasabi. Dalawang bagay lang naman ho yan. Street intelligence and yun ho eh. Help me out dito. Apple, give me about my sinasabi ho natin field investigation.
You investigate in the field and there's a street intel or street investigation. Sa street ho yan eh. Hindi naman ho pwede sa lansangan ho kasi malalaman mo kung sino kumakalat ho yung mga asset ho dyan eh. Nagpakalat-kalat ho sila eh. Ang problema ho kasi sa ating kasalukuyang sitwasyon, ginagamit din ho ito ng PDEA, mga pulis, at karamihan ho mga pulis sa mga drugs. Sa halip na gamitin ho yung kung sino yung mga personahe dyan sa likod ng droga, inaalagaan ho nila eh. Dapat yan pinapatay din yung mga putok sa buho na eh. Wala tayong pakialam kung sino kang pulis dahil kasama ka pala nila. Di sumama ka na doon sa kanila. Muha na kayo ng mga memorial plan ninyo. Nang sa gayon maging may mga tao ho na talagang hindi ho naniniwala dyan. Mantakin mo ho sa mga pulis na nangre-rape ho ng asawa ng vendor. Mga pulis tinatalo yung mga vendor. Mga pulis alagaan yung mga asset pagkatapos sila na ho ngayon ang magiging maintainer ng sinasabing distribution of drugs. Ganun lang ho yan kahit sa PDEA. Kabisado ho ni Digong yan Now, palapit na ho yan. Sabi ho ni Pressy, ito ho, tingnan ho natin. Okay po yan, sir. Kailangan talaga yan. Posible maging sagot sa traffic, maayos ang railway system ho natin. Kanina ho yan. Good morning, Sir Ben. Sabi yun ni Herminia Habel. Good morning, Sir Ben. God is great. Walang imposible nandiyan mga taong bayan at Panginoong Jesus na mag-guide sa atin lahat para sa pagbabago ng bansa. God bless. Si Connie, you're absolutely right. Everybody wants to send help with our President-elect Duterte. The question is, can they sustain the promise to offer help? Si Vivas, sobrang traffic kahit linggo, sir. Sa C5, C6 Taguig. C5 ba? C6. Nakakatakot mag-jogging doon kasi malalaking bigla na lang pinakikitang aris. Putulin! Magdala kayo ng bolot eh. Pag pinakita, putulin nyo na lang yan. Mga mukhang adik dapat sumasample ng Digong. Bakit nyo papagantayin si Digong? Pag nahuli na yan, putulin nyo na lang. Wala na silang papakita. Si Kalikdan, mula na upo ang mga paalis sila Idol Ben, walang pagbayad Idol Ben, pagbabago pagkus lumala pa kasakiman ng pera. Si Brian Jean Fernandez, magandang umaga po sa sir. Never fail listening to your program dito po sa Saudi. 1024. Sige. Tuloy ho natin, that's the first na binabantayan ho natin. And as a matter of fact, trending topic ho yan. Pag pinag-usapan ho talaga yung transport problem at saka ho yung sinasabi ho nating crime. Wag ho kayong mainip at parating na ho yan mga bossing. Ito naman si Arlone Justin. Pag nangyari na iayos na Digong, siguraduhin kukunin yung mga outgoing administration credit dyan dahil sila ang nagpanukala at nagpasa ng batas na ipabukod ng transportation sa DOTC. Sila pa rin ang magpapabida, sila mga papel dyan, mga putok sa buho. Tama ka naman. Okay, sige. Let's say. Ito naman mga bossing, kakatawa rito sabi ho ni... Ito ho, alam niyo naman mga bossing. Ito mga kongresista ho na galing ho sa LP, mga dilaw, the yellows, the yellow army, na sumapi na ho sa House Majority Coalition. At sinabi ho ni Speaker Belmonte, ngayon Speaker pa siya, na si Pinoy na mismo ang nagbigay ng go signal sa mga LP congressmen to support administration nitong si Duterte through Pantaleon Alvarez. Wow, salamat ha. Talaga. Face saving para wag na lang mapahiya. Sobra ho kasing nalaking kahiyaan. Makikita ho natin yung mga putok sa buhong mga balimbing na mga LP, mga dilaw na ay patawag ni Pantaleon Alvarez na balimbing kasi sila daw loyal sa Constitution. Give me a break. Naniniwala ho ba kayo yung mga kongresista na nagtalo na papunta rito kay Digong na sila'y loyal sa Constitution? Anong loyal sa Constitution? Loyal sila sa interest nila kasi kung sila hindi sasapi kay Duterte, magmumukha sila mga eng-eng, ala silang bosses. Sanay ho yan sa pagiging gaman sa mga posisyon. Ngayon, ang sabi ho ng LP rito, sa deliderato ng LP, si Pinoy daw nagsabi, suportahan si Duterte sa pamamagitan itong papasok ni si Alvarez.
mahalin tulad ho natin yan, pinagsasabi ho ni Pinoy at saka yung sa LP, sa sobrang kahiyaan nila na talagang sila ay ginantihan sa pamamagitan ng eleksyon. At ewan ba kung bakit nakalusot yan si Lenny. Marami yung kumi-question dyan. Mamaya balikan ho natin. Ito ang sinasabi ho natin mga bossing. Para bang marami kang bisita, hindi mo pa sila sinasabing, sige, pasok kayo. Nasa loob na sila ng bahay. Mga gate crasher, inimbitan sarili na. Tapos, sige, kain na kayo. Sinasabing kain na kayo. Kumakain na eh. Lumalamon na eh. Pasok kayo, tuloy kayo, nakatuloy na eh. Sige, kain kayo, lumalamon na eh. Di ba? They invited themselves na makita nila, uy, may party dyan. Sino ba may party dyan? Dito na tayo. So ngayon, ano sinasabi nitong si Pinoy? Maniniwala ho ba kayo mga bossing na itong si President Noyra may nagpanawagan daw sa liderato ng LP, sa lahat ng mga LP nagtalunan, suportahan natin si Digong. Nek nyo. Nek nyo. Sinong pinagluloko nyo? Doon mga tao ninyo, kaya kayo Pantaleon Alvarez and the rest, bantayan nyo yung mga kulay dilaw na yan. Jaundice ang mga bitukan yan, jaundice ang mga mata niyan, jaundice yan. Kapag medyo bumabaliktad, depende sa kulay. Ginto ang kulay niyan eh. kaya hindi ako naniniwala na sabi ho ni Speaker Belmonte na si Pinoy daw mismo, si President Noy, si President Noy nanawagan na sabi, suportahan natin si Duterte. Bakit hindi niya sinabi sa publiko yan? Kami nananawagan sa lahat ng mga Liberal Party na dahil bago ng presidente, inutil na kami, ala na kaming silbi, kaya suportahan na natin yan para naman ay mapreserba at maprotektahan ang ating kulay dilaw. Ganun ba? Hindi. Ang ginawa nito mga kulay dilaw ng mga kongresista, nagtalo na ng bakod. Inimbita ang sarili. Hindi pa nga nakakaupo. hindi pa nakakaupo si Mayor Duterte, nandoon na sila. Ngayon, kaya halin tulad ho natin. Ikaw ba, President Noy? Pag sinabi mo sa mga bisita mo, sige, tuloy po kayo. Sasabihin ng mga bisita mo, nakatuloy na ho kami. Kumain na po kayo? Eto, lumalamon na kami. Bakit lagi kayong huli kayo nasa LP? Kaya tuloy, totoo yung sinasabi ninyo, ang mga kabataan ng mga henerasyon itong millennial, huli na nang malaman namin kasi kamang sangkaterbang mga duling kami, huli man at magaling, duling pa rin kami na hindi namin nakita kaming naduduling kami, nalulula kami sa aming mga pinagagawa, kaya napabayaan yung mga kabataan. Sasabihin ba naman, ang mga kabataan daw, walang pag-iisip, nawawala ang landas kasi hindi naintindihan kung anong ibig sabihin ng martial law. Kaya kayo mga kabataan, sabi ni President Noy, kayong mga nawawala, the lost generation. Kasi hindi nyo raw alam kung anong ibig sabihin ng martial law. Yung sinasabing ito ho'y malagim na kabanata ng martial law. Tapos, iboboto nyo itong si Bongbong Marcos. Hindi nga nanalo si Bongbong Marcos. Bakit nyo sinusuportahan daw? Kumbaga parang yung bang sa survey noon lumalamang, yung nga lang kung sa survey talagang ba nanalo yan? Nanalo ba talaga yung manok ninyo o baka naman I raise my case. Ngayon, ang sinasabi lang ho natin mga bossing, eto, simple lang naman eh. Sasabihin ninyo ang mga kabataan kay President Noy, hindi alam ang kanilang pinagagawa. Kulang lang sabihin, napabayaan namin yan. Huli na malaman namin na sila'y nakumbinsi na ni Marcos, ni Bongbong Marcos. At iyan, kaya naging popular. At ang masama dito, para bang golden years yung martial law. Kaninong kasalanan yan, mga bossing? Sa tagal ng panahon kayo nandiyan, nagmumukha kayo mga eng-eng kasi isang katerbang mga ewan. Kung tawagin dyan, walang pakialam, kakapal na mukha, manhid. Walang pakiramdam. Sa inyong pagiging manhid at walang pakiramdam, hindi naman natin pwedeng sabihin mga bobo kayo eh. Hindi, nalasing lang kasi sa kapangyarihan sa tagal ng panahon. Kaya anong nangyari, yung sinasabing kung maganda man ang sinasabi, dinulot ng sinasabing napatalsik yung diktador, bakit all of a sudden mga tao bumaliktad yung mga kabataan? Ibig mo sabihin, social media ang dahilan. What a way. Social media. Mamaya pagbalik ho natin, alam niyo ho ba, pating nagkaroon ho ng intimate interview kay Pinoy. Nabasa ko ho, naiiling lang ho ako nung linggo. Alam niyo ho ba kung bakit ko nabasa?
There we go again. Ang presidente, sinisisi ang media, sinisisi ang social media, yung mga kabataan kaya napariwara, nawala daw ang kanilang landas at nadala daw sa pang-uuto ni Marcos, ni Bongbong Marcos, kaya huli na nang malaman nila, huli nang malaman ninyo, mga eng-eng kasi kayo, kaya kita nyo, anong ginagawa ngayon ni Duterte? Krimen, hindi nyo na, hindi nyo na solve. Yung kalbaryo sa buhay ng mga mananaka, hindi nyo na solve. Ano pa? Ang dami pa ng iba na pwedeng sabihin sa LTO, saksakan ng sinasabing katiwalian. Pangako kayo sa sinasabi ninyong rice sufficiency sa agriculture. Ano nangyari? Yung panunuhol ninyo sa DAP, Disbursement Acceleration Program, ano ba, may mabuting epekto ba yan? Matatalino mga kabataan, nakikita lang kasalukuyan. Kaya kung ano yung nakaraan, hindi mo pwedeng sabihin, ang nakaraan ay nakaraan, di marunong tumingin sa nakaraan, para kang ewan. Sasabihin natin, nawawala ang saysay ng anumang bagay sa nakaraan kung kasalukuyan ay mga sakaterbang mga, sabihin natin, alam pakiramdam at mga sinasabi na ho natin, siguro hindi lang ho dyan, talagang mga putok sa buhong kakapal na mukha. Kaya kung ano yung nakaraan, hindi na nabigyan ng kasaysayan kasalukuyan dahil nabura sa inyong kapabayaan at sa inyong kapaging walang pakialam at karamihan sa inyo, sabihin natin katiwalian din. Negligence and inefficiency, incompetence. Kaya nagdulot ng sinasabi natin, huli na ang lahat na malaman ninyo na nagpabaya kayo, mga sangkaterbang kakapal ng mukha ninyo. Kung kahit sa kapabayaan ninyo at maraming walang alam yung iba dyan, anong nangyari? So nabura yun. Siyempre, may mga bagulang yung mga kabataan yan, mga magulang kabataan yan, nagkikwento sa mga kabataan, pinaghambing noon sa ngayon. Get it? So wag niyong pipilitin na parang sangkaterbang mga bobong kabataan na hindi nila alam mag-isip. Come on. Social media ba ang dahilan? Instant lang sa social media, kumakalat agad, gumawa ka ng kawalanghiyaan, kalat agad, viral agad, trending agad, gumawa ka ng pagiging wala ka, manhid ka, trending agad, gumawa ka ng mga trend mo na, aberya, pupugak-pugak, ayun, trending agad, gumawa ka ng kahit na may TV station kayo na talagang, pilit kayo sinusuportahan, alam ng taong bayan, pati yung TV station ninyong sumusuporta sa inyo, binasura nga Hindi ho ba? Tapos sabi nila, trending daw yung jeepney ng Yimas. Viral Sabi ho ni President Noy, no cabinet post yet for Leni Robredo. Bakit ho sinabi ni President Noy ho yan? Parang medyo nagkaroon ho ng konting kontra sa sinabi ho ni Cayetano, ni Peter Cayetano, na posibleng mabigyan ho ng posisyon si Leni. Nagsalita ng maaga si Peter Cayetano. Ang nagsalita naman si President Noy, wala pa na sa isip ko yan. In short, wala pa sa isip ko. Ano kaya nasa isip ni President Digong? Well, incoming. Sinasabi niya, syempre, yung mga naging nakatulong sa amin, yung mga medyo nakikita kong malaking tulong para sa akin kung bubuo ng gabinete, yung kukunin ko. Bakit ako kukuha ng isang tagdilaw? Siguro ganun ho O nga naman, it's just, para bang, just a heartbeat away, something happened to President Digong, sino ba magiging presidente agad? Dilaw na naman, hindi ho ba? Heaven forbid, huwag naman ho sana mangyari. Nasulat ho ito ni Amy Pamintuan, and I love reading her column this morning, and I believe so, na ganun din naman ang pananaw ko ho. It's just that nagkataon lang, nagkaparehong pananaw ho namin, going back as way back ng panahon ho ni Cory. Sabi niya ho, nung naging Vice President daw ho ni Cory after People Power, si Doy Laurel, at nilagay niya ho sa Foreign Affairs, para medyo malayo. Hindi ka makikialam sa sinasabi ho, sa sinasabing, eto naman pangloob na internal governance, doon ka sa mag-foreign affairs ka na lang para malayo ka. Kaya nga nung dumating na nung matapos ng foreign affairs, tinawag ho ni President Cory Aquino si Doy Laurel, the late Doy Laurel, bangaw. Kasi entra umiepal. Hindi ho ba? So ang tanong, gaano kahalaga ang pagiging Vice President nitong si Leni Robredo sa termino ni President Noy? Kung ngayon pala sinasabi ni President Noy, wala sa isip ko kung ano pa at hindi ko pa pinag-iisipan yan at kung meron man akong pag-iisipan kung sino bubuo ng gabinete ko, wala roon si Leni Robredo.
Get it? Oh, bakit ho sinabi ni President incoming President Duterte? Tingnan niyo ho, ano, sinabi ho natin ng panahon kasi ang Vice President spare tie ho yan eh. Ngayon, nung panahon ho ni Ramos, si Vice President Erap that time, ginawa niya yung PACC, Presidential Anti-Crime Commission. Nag-excel ho si Erap. Ano nangyari? Nanalo pagiging Pangulo. Nung si Erap naman ho'y nanalo, ang Vice President niya, si Gloria, nilagay niya si Gloria sa DSWD. Siyempre, DSWD, magandang plataforma yan para kung ikay may ambisyong pagiging Pangulo, pabango ka ng pabango sa tao. Siyempre, hindi mo kapartido ang dilaw, ikay iba, change is coming. Dilaw yan, bakit mo ilalagay sa DSWD? Kung mga laylayan ng sinturon, laylayan ng pantalon, ilalagay mo doon. Kasi kung laylayan na pag ginag-uusapan, doon ka sa sinasabi nating, alam nyo na, poverty line. Doon sa poverty line. Nasa poverty line ka. So, I doubt na ibibigay ni President Noy yung DSWD kay Lenny as Vice President. Nung si Gloria naging Vice President, hindi ho ba? Ano nangyari? Abay nilagay ho si Kabayan sa housing. Maganda naman siguro si Kabayan, walang interest o baka kulang lang. Ayaw maging Pangulo dahil iba ang responsibilidad ng Pangulo, iba pag kulang ka limitado. So hindi na tumakbo. Ngayon, eto naman tawag ho dito. Nilagay ho si President Noy. Inilagay si Binay dito ho sa sinasabing posisyon Vice President sa Housing and OFW. Pumutok yung si Binay. Nung wala pang mga uling sa kanyang mukha at sa kanyang mga uling na nagkalat sa kanyang mga kamay. Bumira ngayon yung tatlong Kengkoy, Kumag at Kulokoy. Kilala niyo kung sino yun. TPC. 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 DEFG. Ano TPC? Trillanes, Pimentel, Cayetano. Binira si Binay sa Kongreso, sa Senado, doon nag-umpisa yung sinasabing mga kung ano-anong bagay, hindi kay President Digong, ito ngayon, dito binira si Binay kay under Vice President siya ni Pinoy, binira si Binay. O ano nangyari? O di, na-neutralize si Binay. Ngayon, si President Digong, sino ang kanyang pipili ang Vice President at ano magiging papel ni Lenny Robredo? Ang nakakaalam lang ho dyan si President incoming Digong. Alam niyo ba? Siyempre, matalino si President Digong. Ayaw niya nang may umaaligid din na sinasabing, yung mga umaligid, siyempre, alam niyo naman kasi, nandyan pa rin yung mga dilaw Lalo na ngayon, pumunta kay Pantalyon. Dilaw pa rin yan. Kasi hindi sila, siyempre, alam mo naman, walang loyalty. Ang loyalty kung ano yung interest na kanilang pinangangalagaan. So nakita niyo ba? Kaya tanong, walang cabinet position para kay Lenny as of now at maaring bibigyan lang siya ng mga kung ano yung mga bagay na medyo hindi masyado major, as in minor only, na hindi masyado nakakasabihin na ho natin. Okay, so So alam na ho natin yan. Learning from the mistake of others. Kung sabihin ho na, matalino to si Digong hindi ho pwedeng maisante. Sabi ni Ryan, naniwala naman sila kay Noy. Di naman eng-eng itong si Digong. Kabahan na sila. More power, Sir Ben from Davao. Suplada. Desperadong. Sabi na, kintab. Ayaw kong sabihin yung P. Okay, si Lolita Silio. Hindi naman mawala ng landas kung nagising na. Si Hello Idol. Sana mawala na mga malahepa na yan, dilaw. Baka makahawa sa next administration. Nakakahawa ko talaga ang jaundice, Hindi ko. Talagang sineseparate ang mga jaundice, Sakit nakakahawa ho yan. Kung sa medical term, when you have this, sabihin ho natin jaundice or sakit sa atay ng ikay naninilaw, ikino-confine ka, hinihiwalay ka. Kasi pag sinama ka, baka mahawa ka. Yun ho. Yung medical terminology, wala ho kung kinalaman dyan sa partido na yan. Ngayon, kung yan ay pananaw ni President Noy,
Ano, President Digong, hindi si President Noy, kasi si President Noy, dilaw yan. Marunong si President Digong coming na marunong tumingin. Matalino yan wais din yan Okay, si Julian Sherwood Nueva, go for the Duterte, go for Digong, no daang matuwid, no tulikong daan, pakatatandaan. Okay, sabi ho ni Camille, President Duterte knows that may dayaan talaga mas maliwanag pa sa bunbunan nung sa pandasyong hindi pa umaalis easy. Ano kinalaman ng bunbunan? Mas makintab pa. Si Mario Josep naman binabasa ho natin to listen. Wala ho akong dinadagdag, bagkus wala rin akong binabawas, bagkus ako'y binabasa ko lang kung ano yung damdamin ng tao. Interactive tayo Hindi ho ba? Sige, si Bornea Javier, mas marami ding buhay ng taong nasayang at nawala sa ilalim ng administrasyon ni President Noy daw, Dilaw. Si Sotnas, tatay mo ang dahilan kung bakit nagka-martial law, angkan kayo ng easy. Si Katindig, hindi naman natalab ang mind conditioning daw at pagbe-brainwash sa mga kabataan ngayon. Hindi na pwede yan. Sabi ho, baka makahawa ng jaundice pamamalakad ni Mayor. Okay. Sabi ho ni Salvacion Sota, tama lang yan, Duterte. Walang alam si Lenny, magluto na lang ng luga. Easy. Wag naman, mga bossing. Walang ganyan. Cynthia Rao Orena, hindi na kami naniniwala sa iyo, former President Aquino, dahil hindi ka kapanipaniwala. Sabi ni Cynthia Lynn Sora Orena. Dami ng pangalan nito. Kompleto. Winston Peñalosa, parang hindi lang sila updated na nangyari sa paligid nila. May sarili silang mundo Iba talaga pag ikay expert ng Xbox. Xbox pa more. Nakawala ng sinasabing, you try to live in a world where everything is virtual. It's okay to have a virtual set, pag sa studio, pero virtual, when you're playing by virtual, puro Xbox kasi, naiba rin ng mundo, natitwist ng konti, hindi ba? Sa martial law, di na action, yung mamasapan, kung ano-ano, nag-grind tuloy, parang sobrang nawili yung mga trapo, akala nila lifetime magiging tanga ang mamamayan. Ano pala nila, ipon lang ang galit at sinuka sila. Tama. Hindi ka nakakaabot kay Pinoy mga comment patungkol sa kanya. Hindi ho siya nakikinig kasi paano makikinig ang kanyang kausap at ang kanyang laging kapiling ay Xbox. Pero kung meron man ito'y recorded naman to. Everything is documented. So he can always, pag siya ay citizen Noy na, pwedeng sabihin ni President Noy, gusto ko malibang ng konti. Tingnan ko nga itong balita ko, itong Ben Tulfo na to, itong Bentot na to. Then makikita niya ngayon kung ano mga sinasabi. Total, anyway, it's everything documented. Nandiyan na ho yan. Hanapin niya ako sa, Google ho siya. Makikita niya ho agad. Pati mga nagba-viral. Hindi ba nakakaabot kay Pinoy? Hindi. Paano makakaabot? Tanggalin mo ng Xbox, makakaabot yan. Tony Ben Lao Placiente, dapat dyan ilagay at tago na lang sa cabinet. Itago sa cabinet, mga mandurugas na yun from Abu Dhabi. Oy, boss, ito ho'y nasa story. Ito talagang hindi ko gawa to. Si President Obama at saka si President Noy nag-uusap, kumakain ho sila. The state did, I think in the last visit, sabi ho ng President Obama, ganito ho, parang nagbigay ho ng sinasabing, he's trying to binubuhos ho yung sabihin natin. Alam mo, usapang presidente. Siyempre may protocol din yan Sabi ni President Obama, in English, when I became a president, first I came in with, one hair still black and now it's all white. Sabi nung ako'y naging presidente, itim pang buhok ko. Ngayon, namuti. Si President Noy daw ata, siya mo mismo nagsabi, buti nga,
puti, itim, may buhok ka pa rin. Kung itim, may puti yan, may buhok ka pa rin, may buhok pa rin. Kaysa sa wala. Tumingin si President Obama ngayon sa kanya, nag-smile na lang. Anong mali roon mga bossing? Ang mali doon, when somebody's trying to confide president to president, dapat ang sagot doon, o nga, ito yung kapalit ng ating pagiging pinuno ng bayan, ng isang bansa, na kaakibat natin ng problema, kaya talaga mamumuti yung buhok natin. In short, parang you have to comfort each other. Parang you have to comfort each other. This is the price that we have to pay, but it's worth it. Kaya nag-smile lang si Obama. Anong mali doon? Taklesa. Hindi niya nakita yung kahalagahan ng pag-uusap na yun, presidente sa presidente, na sana sinabi, o nga, ganon din, kita mo. At least ikaw maswerte. Itim pa rin. Kung baga, may buhok ka pa rin kahit maputi na yan. Samantala ako, makintab ng noo ko Panot na ako. At least parang ganun talaga. Kung ikaw maputi, ako itles may. So pareho tayo. At least parang it's more of a, sabihin na ho natin you're trying to open up. Parang parang you try to be intimate with a person that you're talking to. Anong problema? Iba talaga yung laki sa hacienda, Ang nakalimutan niya natin, pakausap niya, presidente, hindi yung muchacho niya sa hacienda. Naloko na.